Hi guys, today we will going to solve this problem. Ethanol at 20 degrees Celsius flows down through a modern Venturi nozzle as in figure. If the mercury manometer reading is 4 inches as shown, estimate the flow rate in gallons per minute. Neglect losses. And may given dito na gamma ng ethanol which is 48.4 LD per feet cube, and then ang specific gravity ng mercury which is 13.6. First thing to do is i-calculate muna natin yung Q1 natin at saka yung Q2 natin. I-let na lang natin to 1 at ito ay 2. So yung Q1 natin is equals to V1 times A1. Then Q1 is equals to velocity natin V1 times area ng itong section 1 natin, pi, then radius niya 6/24 squared. Then dito sa flow, then dito sa section 2 natin, Q2 is equals to V2 times area 2. Then Q2 is equals to V2 pi, then radius 3/24 squared. So yung Q1 natin is equals to pi over 16 V1. Then ang Q2 natin is equals to pi over 64 V2. Since ang flow nila is pababa, same lang sila ito ng flow. So equate lang natin yung Q1 natin is equals to Q2. Diba? So yung Q1 is pi over 16, V1 is equals to itong Q2 natin na pi over 64 V2. Then simplify. So solve for V2 na lang tayo. First multiply lang natin itong 64. So 64 over 16 V1 is equals to V2. Then yung V2 natin is equals to 4 V1. Since meron tayong manometer reading, nagamitan natin yan ng manometer equation. So our manometer equation, yan ay pressure 1 minus pressure 2 is equals to density ng mercury natin minus density ng ethanol natin times gravity times manometer reading. Density ng mercury is equals to 13.6 times density ng water. So ano ba yung density ng water? Ang density ng water natin is 1.94 slug per feet cube. So then our density ng ating mercury is equals to 26.384 slug per feet cube. So yan yung density ng mercury natin. Then itong density ng ethanol natin, density is equals to gamma over gravity. So yung gamma natin dito, given yung gamma ng ethanol natin, itong 48.4, diba? 48.4 over gravity natin 32.2. So yung density ng ethanol natin is equals to 1.5031 slug per feet cube. So ito yung density ng ating ethanol. So isasab na lang natin yan dito sa ating manometer equation. P1 minus P2 is equals to density ng ating mercury, itong 26.384 minus itong density ng ethanol natin which is 1.5031. Then gravity natin in feet 32.2. Then manometer reading natin ito 4 inch. So since naka-inch ito, i-divide na natin to sa 12 para ma-fit. 4 over 12. So our P1 minus P2 is equals to 267.055. 267.055. Since pressure yan, LD per feet square ang unit niyan. Now, Bernoulli's equation. Dito sa section 1 at sa section. So ngayon, gagamitan natin yan ang Bernoulli's equation dito sa section 1 at sa section 2. Then P1 over gamma plus Z1 plus V1 squared over 2G
Since neglect natin ang losses natin, wala tayong loss dyan, di ba? Equals to P2 over gamma plus Z2 plus V2 squared over 2G. So, yan yung reverse equation natin. So, ngayon, kasya muna natin yung Venturi's nozzle natin is horizontal. So, for horizontal, in-neglect muna natin to Z1 at Z2 natin. So, P1 over gamma natin plus V1 squared over 2G is equals to P2 minus gamma plus V2 squared over 2G. So, yan yan. Hindi ko na sinali yung delta Z natin. Then, ita-transpose ko lang tong V1 natin at itong P2 natin. P1 over gamma minus P2 over gamma is equals to V2 squared over 2G minus V1 squared over 2G. Yan. So, yung gamma natin dito is given, di ba? Ito, 48.4 sa ating ethanol dito. P1, isahin ko na lang yan. P1 minus P2. Yung gamma natin is 48.4 is equals to, isasab na lang muna natin itong V2 natin into 4V1. So, dyan ay 4V1 squared over 2, gamitin natin 32.2 minus V1 squared over 2 times 32.2. Yan. Since given itong value natin ng P1 minus P2, di ba? Itong nasolve natin gamit na manometer equation. Itong 267.055. So, isab na lang natin dito. Dito ko na lang ilagay sa tabi niya. P1 minus P2 is 267.055 over 48.4 is equals to, i-add ko na lang tong dalawa dahil naka-squared naman tong V1 natin, di ba? May isa-subtract pala. 0.233 0.233 V1 squared, di ba? So, ngayon, ang V1 natin is equals yan sa 4.866. So, ito yung velocity 1 natin, 4.866. 4.866 feet per second. So, yan yung velocity 1 natin. So, ito, 4.866. Isab na natin dito sa dito natin. Di ba? So, ito dito is equals to pi over 16 V1 natin 4.866 4.866. So ngayon ang Q1 natin is equals to 0.9554 feet cube per second. Diba? Ito na yung flow rate natin if naka-horizontal yung Venturi nozzle natin. But ngayon, ang hinahanap dito is dapat ang flow rate natin is in gallons per minute. So, ito hindi pa natin itong final answer pala. I-convert muna natin into gallons per minute. So, paano ba yan? Paano ba pag-convert yan? So, nito lang yan. In gallons per minute. So, yung Q natin, di ba alam natin ha? 0.9554 feet cube per second. So, ang gagawin lang natin is tandaan lang natin ha 7.48 gallon is equals yan sa 1 feet cube. Yan, di ba? So, makancel itong feet cube natin. Cancel ang feet cube. So, ang natira na lang ngayon is itong gallons per second. 7.146 na lang. 7.146 gallon per second. Since naka-second pa ito, i-convert natin ito into minute. So, 1 minute natin. Wrong. Yung 60 second pala natin is equals to 1 minute, diba? So, makasin itong second natin. So, ang Q natin ngayon is 428.7 gallons per minute. So, ito na yung final answer natin.